So ito guys, share ko sa inyo no kung paano mag valve tappet clearance ng Honda City 2010 model. So sa mga Honda City na 2009, 10, 11, 12, 13 hanggang 13 yan eh. Yung ang makina yung ganito. Yung tinatawag na bullet engine. Yan, bullet engine. 1.5 at 1.3. Yan. Ngayon ang adjustment niyan, ang gagawin nyo, meron kayong makikita dito sa inyong sprocket, camshaft sprocket na up. Pag nasa up position, ibig sabihin naka-top dead center number 1. Ngayon meron dito kayong makikita na number 4, naka-top dead center number 4. Ibig sabihin yun yung mga from dito, yan, from 8 intake 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ito yung mga naka-open. Ayan, mga nagagalaw na valve. So, sa procedure na yan, maganda gumawa kayo na itong parang chart yan. Gumawa kami. So, makikita nyo yung mga eggs na yan. Yan yung mga naka-top dead piston number 1. Ayan. So, ito yung i-adjust namin. Ayan. Sa unang valve, mula dito intake 1, 2, 3, 4, tapos sa exhaust 1, 2, 5, 6. yan. Tapos yung kapag naka top dead center naman yung piston number 4, ito naman yun i-adjust. Yung mga gawa kayo ng ganito para hindi kayo malito kung na-adjust nyo na siya o hindi pa. Ayan. So, tapos yung pinaka valve tappet clearance na gagawin nyo sa intake, sa manual kasi sa intake 15 to 20, yan, 0.20 mm. Ang exhaust ay 0.25 to 0.30 mm. Ngayon, kukuha na lang kayo kung ano yung gitna niyan. So, ang ginawa namin para dito sa intake natin ay 0.18 yan, millimeter. Para dun sa intake natin 0.18. Then dito naman para sa exhaust is 0.28 mm. Ang ginawa nating valve tappet clearance. Ayan. Kasi nandun yung ranges eh. So pwede kayong 25 o 30 o kaya naman 15 to 20. So pwede kayong magdun sa gitna. So pwede yung 18 at pwede rin yung 28. So sa filler gauge nyo, hanapin nyo lang yung ayan, yung number 18. 18 sa intake, 28 sa exhaust. Ayan. So ang procedure nya ganun din. Basta naka-top dead center na yung number 1. So unahin niyo yung yung intake. Ayan, kahit ano diyan. Intake, adjust niyo yan. Tapos sunod yung exhaust na 0.28 mm. Ayan. Ngayon, yung top dead center number 4, may nakalagay naman ditong number na 4. Mamaya edit ko yan. Yun yung number 4. So, sa pag-a-adjust, ganito ang gagawin. Ito yung number 18 natin sa fillet gauge. Kung makikita nyo, maluwag. Maluwag yung 18. So, yan yung i-adjust natin. Ngayon, yung feeling na masikip na siya, yan, ibig sabihin yun na yun. Ngayon, pag nakalagay na yun dyan, luluwagan nyo ngayon yung 10 mm na natin. Kalawag ng 10 mm na nut, kailangan meron kayong flat screw. Tapos pipiitin nyo lang ng clockwise para sumikip siya.
Habang pinipihit nyo, pakiramdaman nyo yung ito, ano, feeler gauge nyo kung iikit siya. Sabi, pag umiikit na siya, yun, na-adjust mo na yun. Kapag nakakuha na yung tamang ikit, ikitan nyo na. Kapag maluwag pa, luwagan mo ulit, adjust na konti. Ang ano dito, ang pag-ikit, gradual lang. Hindi totodo. Kasi kakapit agad yun. Yan. Medyo masikip yung pasok. Yan. Ibig sabihin, okay yan. So, yan yung magandang clearance. Yan. Okay. So, tignan nyo dito sa kabila. Maluwag oh. Hindi tulad na ito. Masikip. So, ganun din ang gagawin natin dito sa kabila. Maluwag. Maluwag yung ito. So, adjust natin. Maluwag natin. So, dito yung pipihitin oh. Yan. So, pag iikutin yung pulley sa ilalim. Yan. Okay. Tapos, hintayin natin mag up position yung sprocket na yan. Okay. Ikot. Okay. So, papapansin nyo to. Gagalaw to. Hop, dahan-dahan na. Oh. Okay. Okay. Ayan, dahan-dahan lang. Malapit na. Okay. Okay. Hop. Ayan, so, yun yung up. Ito na yung up. Sabihin niya yung piston number 1. Check natin kung nagagalaw na yung mga valve.
Ayan. So kanina ang inuna nating i-adjust is itong mga walang X. Ayan. Ayan, yung mga walang X. Ngayon sinunod natin itong number 1. Ito tayo. So ito na yan. Ito, tapos ito, ayan, ito. Basta kung sino yung mga gumagalaw, yun yung mga i-adjust. Tapos kailangan tugma dun sa indication nyo dito, yung ginawa nyo ng chart. Ayan. Tapos itong dalawa, ito, ayan. Then yung dalawa doon sa exhaust, ayan, 1, 2, ito, ayan. So yung 6, yung 5, 6, 7, 8 to eh. Ayan, 5, itong 5, saka 6 na exhaust. Ayan. Ayan. Ang lalaki ng clearance oh. So, ano na yan, bubble clearance naman na yung mga naka-X. Ayan. So, inuna natin yung itong number 4. Kasi tinignan natin yung setting ng mga barbula kung tama. Ayan. Ngayon, yun doon na tayo sa 1.